Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating one-year Bible reading. And today is day 110 of our Bible reading. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 2 Kings chapter 19, na marinig ni Ezekias ang ipinapasabi ni Haring Sennacherib ng Assyria, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Nagsuot siya ng damit sako at pumasok sa templo. Pinagsuot din niya ng damit sako si Eliakim na tagapamahala ng palasyo, ang kalihim niyang si Sebna at ang matatandang pari at pinapunta kay Propeta Isaias na anak ni Amos. Ipinasabi niya, "Ngayon ay araw ng kahirapan, kaparusahan at kahihiyan. Para tayo mga batang dapat nang isilang, ngunit hindi mailabas sapagkat ang ina nito'y wala ng lakas. Narinig sana ng Diyos mong si Yahweh ang lahat ng sinabi ng opisyal na sinugo ni Haring Sennacherib ng Assyria upang laitin ang Diyos na buhay. Parusahan nawa ni Yahweh na iyong Diyos ang mga lumait sa Kanya. Kaya ipanalangin mo ang mga nalalabi para pasabayan ng Diyos." Pagdating ng mga inutusan ng hari, sinabi ni Isaias sa mga ito, sabihin ninyo sa inyong hari na ipinapasabi ni Yahweh na huwag siyang matakot sa mga panlalait ng hari ng Assyria. Magpapadala si Yahweh ng masasamang balita sa hari ng Assyria at ito'y babalik sa kanyang lupain at doon siya ipapapatay ni Yahweh. Umuwi na ang opisyal ng Assyria nang mabalitaan niya na umalis na sa Lakis ang hari ng Assyria. Nang siya'y makabalik, nadatnan niya na sinasalakay nito ang Libna. Dumating noon ang balita sa hari ng Assyria na sila'y lulusubin ni Haring Tirhaka ng Ethiopia, kaya nagsugo siya uli kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, "Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na sa pamamagitan ng pananalig mo sa iyong Diyos ay maliligtas ang Jerusalem sa kamay ng hari ng Assyria. Alam mo naman kung paano natalo ng mga naunang hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makakaligtas sa akin. Nailigtas ba ng kanilang mga Diyos ang Gozan, ang Haran, ang Rezeph at ang taga-Eden sa Telasar na tinalo ng aking mga ninuno? Nasaan ang mga hari ng Hamat, Arpad, Sepharvaim, Hena o Iva?" Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sennacherib. Pagkatapos pumasok siya sa templo at inilatag ang sulat sa harapan ni Yahweh. Nanalangin si Ezekias ng ganito, "Yahweh, Diyos ng Israel na nakaluklok sa trono sa ibabaw ng kerubin. Kayo lamang ang Diyos sa lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at lupa. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sennacherib sa inyo, Diyos na buhay. Alam po namin, Yahweh, na marami ng bansang winasak ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang iyon sapagkat hindi naman talaga Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong inayuan ng mga tao. Kaya ngayon, Yahweh, iligtas po ninyo kami sa kamay ni Sennacherib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang kaisa-isang Diyos." Nagpadala ng sugo si Isaias kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, "Ipinapasabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel na narinig niya ang panalangin mo tungkol sa hari ng Assyria. Ito naman ang sinasabi ni Yahweh tungkol kay Sennacherib. Pinagtatawanan ka, Sennacherib, ng anak ng Zion, kinukutya ka at nililibak. Inalipusta ka ng lungsod ng Jerusalem. Sino ba ang iyong nilalait at pinagtatawanan at hinahamak ng iyong pagsigaw? Hindi mo na ako iginalang, ang banal na Diyos ng Israel. Ang paghamak mo kay Yahweh ay ipinahayag ng iyong mga sugo. Ang ipinagmamalaki mo'y maraming karwahe na kayang akyatin ang matataas na bundok ng Lebanon. Pinagpuputol mo ang malalaking cedar at mga piling cypress doon. Napasok mo rin ang liblib na lugar, makapal na gubat ay iyong ginalugad. Humukay ka ng maraming balon, tubig ng dayuhan ay iyong ininom. Ang lahat ng bati sa bansang Ehipto ay pawang na tuyo ng matakpan mo. Tila hindi mo
pa nababalitaan ng aking balak noon pamang araw. Ang lahat ng iyon ngayoy nagaganap, matitibay na lungsod na napapaligiran ng pader, napabagsak mong lahat at ngayoy bunton ng pagkawasak. Ang mga nakatira sa mga nasabing bayan, tawang napahiya at ang lakas ay naparam. Ang kanilang katulad at kabagay ay halamang lanta at sumusupling pa lamang. Natuyong damo sa ibabaw ng bubong. Lahat ng ginagawa mo ay aking nalalaman, ang pinagmulan mo at patutunguhan. Hindi na rin lingid sa iyong isipan. Alam kong sa akin ikay nasusuklam. Dahil sa matinding puot mo sa akin at sa kahambugan mo ay sa akin di lihim. Ang ilong mong iyay aking tatalian at ang iyong bibig aking bubusalan. Ibabalak kita sa iyong pinagmulan. Sinabi ni Isaias, Haring Ezekias, ito ay magiging isang palatandaan para sa iyo. Sa taong ito, ang kakainin mo'y bunga ng mga supling ng pinag-anihan. At sa susunod na taon ay mga bunga rin noon. Ngunit sa ikatlong taon, maghasik kayo at mag-ani, magtanim ng ubas at kakainin ang mga bunga niyon. At ang mga natirang buhay sa sambahayan ni Juda ay muling dadami, mag-uugat at mamumunga ng sagana. May makakaligtas sa Jerusalem, may matitirang buhay sa Zion, sapagkat ito ang gustong mangyari ni Yahweh. Ito naman ang sabihin o sinasabi ni Yahweh tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makakapasok sa lungsod na ito ni makakatudla kahit isang palaso. Hindi niya ito malulusob ni mapapaligiran. Kung paano siya dumating, ganoon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito. Ipagtatanggol ko at ililigtas ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at alang-alang sa aking pangako kay David na aking lingkod. Nang gabing iyon, pinasok ng anghel ni Yahweh ang kampo ng mga taga-Assyria at 185,000 kawal ang pinatay nito. Kinabukasan, nang bumangon ang mga hindi napatay, nakita nilang naghambalang ang mga bangkay. Kaya nagmamadaling umuwi sa Nineve si Haring Sennacherib. Minsan, nang si Sennacherib ay nanalangin sa templo ng Diyos niyang si Nisroch, pinatay siya sa pamamagitan ng tabak ng dalawa niyang anak na sina Adramelech at Sarezer. Pagkatapos, nagtago ang mga ito sa lupain ng Ararat. At si Esarhaddon ang humalili sa kanyang ama na si Haring Sennacherib. 2 Kings chapter 20. Nang panahong iyon, nagkasakit na malubha si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, Ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka na gagaling sa sakit mong iyan. Humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa iyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. Ang buong kapaitang umiyak si Ezekias. Hindi pa nakakalayo si Isaias sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, Bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya, pagagalingin kita. Sa ikatlong araw, makakapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang iyan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito'y sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. Pagbalik ni Isaias kay Ezekias, iniutos niya sa mga katulong ng hari na tapalan ng katas ng igos ang bukol ng hari upang ito'y gumaling. Ginawa nga nila yun at siya'y gumaling. Itinanong ni Hezekias kay Isaias, ano ang palatandaan na pagagalingin ako ni Yahweh at makakapasok ako sa templo pagkalipas ng 3 araw? Sumagot si Isaias, alin ang mas gusto mong palatandaang ibibigay sa iyo ni Yahweh? Ang aninong bumababa o umaakyat ng 10 baitang? Sumagot si Hezekias, madali sa anino ang umakyat kaysa bumaba ng 10 baitang. Pababain mo ito ng 10 baitang. Nanalangin si Isaias kay Yahweh at ang anino'y bumaba ng 10 baitang sa hagdanang nilagay ni Ahaz. Nabalitaan ni Merodach Baladan, hari ng Babylonia at anak ni Baladan na may sakit si Ezekias, kaya
Sinulatan niya ito at pinadalhan ng regalo. Ang mga sugo ni Merodach-Baladan ay malugod namang tinanggap ni Ezekias. Ipinakita pa niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang kaharian. Ang mga pilak, ginto, pabango, mamahaling langis, ang kanyang mga kasangkapang pagdigma at lahat ng nasa kanyang taguan. Wala siyang hindi ipinagmalaki sa kanila. Pagkatapos, nilapitan siya ng propetang si Isaias at tinanong, "Taga saan ba sila at ano ang sinabi nila sa iyo?" "Galing sila sa isang malayong lupain sa Babylonia," sagot ni Ezekias. "Ano ba ang nakita nila sa iyong palasyo?" tanong uli ni Isaias. "Ipinakita ko sa kanila ang lahat ng narito. Wala akong inilihim," sagot ni Ezekias. Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo itong ipinapasabi ni Yahweh. Darating ang araw na ang lahat ng nasa palasyo mo, pati ang tinipong kayamanan ng iyong mga ninuno, ay dadalhin sa Babylonia. Walang maiiwan dito, pati ang ilan sa iyong mga anak na lalaki ay kukunin at gagawing mga eunuko sa palasyo ng hari ng Babylonia." Sinabi ni Ezekias, "Maganda naman pala ang ipinapasabi ni Yahweh sa akin." Sinabi niya iyon dahil ang akala niya ay mananatili ang kapayapaan at katiwasayan habang siya ay nabubuhay. Ang iba pang ginawa ni Ezekias, pati ang pagpapagawa ng tipunan at daanan ng tubig papunta sa lungsod, ay nakasulat sa kasaysayan ng hari ng mga Juda. Namatay siya at inilibing na kasama ng kanyang mga ninuno. Ang anak niyang si Manases ang humalili sa kanya bilang hari. 2 Kings chapter 21. Si Manases ay 12 taong gulang nang maging hari ng Juda. Naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 55 taon. Ang kanyang ina ay si Hephzibah. Hindi rin siya naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat tinularan niya ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas na Yahweh sa mga Israelita. Itinayo niyang muli ang mga dambana sa mga burol na ipinagiba ng ama niyang si Ezekias. Ipinagpagawa niya ng altar si Baal at ng rebulto si Asherah tulad ng ginawa ni Haring Ahab ng Israel. Sumamba rin si Manases sa mga bituin sa langit. Nagpagawa pa siya ng maraming altar sa templo sa Jerusalem, ang lugar na pinili ni Yahweh na kung saan siya dapat sambahin. Sa 2 bulwagan sa templo, nagpagawa siya ng tig-isang altar para sa pagsamba sa mga bituin. Sinunog rin niya ang anak niyang lalaki bilang handog. Sumangguni siya sa iba't ibang espiritu, sa mga salamangkero, sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay na at sa mga manghuhula. Napakalaki ng kasamaang ginawa niya laban kay Yahweh, kaya ito'y nagalit sa kanya. Ang ipinagawa niyang rebulto ni Asherah ay ipinasok niya sa templong tinutukoy ni Yahweh nang sabihin nito kina David at Solomon, "Sa templong ito sa Jerusalem na aking pinili mula sa 12 lipi ng Israel, ang lugar na ito ay pinili ko upang ako'y sambahin magpakailanman. Pananatilihin ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno kung susundin nila ang mga utos na ibinigay ko sa kanila sa pamamagitan ng aking lingkod na si Moises. Ngunit hindi sila nakinig, sa halip ay sumunod sila kay Manases sa paggawa ng mga bagay na higit na masama sa ginawa ng mga bansang ipinataboy sa kanila ni Yahweh. Sa pamamagitan ng mga propetang lingkod ni Yahweh ay sinabi niya, dahil sa kasuklam-suklam na mga bagay na ginawa ni Manases na hari ng Juda na higit pa sa kasamaan ng mga Amoreo at dahil sa pangungunan niya sa Juda upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, paparusahan ko ng matindi ang Juda at ang Jerusalem. Mababalitaan ito ng mga iba at sila'y kakikilabutan. Paparusahan ko ang Jerusalem tulad ng ginawa ko sa Samaria at sa sambahayan ni Ahab. Aalisin ko ang mga tao sa Jerusalem tulad ng paglilinis sa pinggan. Pupunasan ko ito at pagkatapos ay itataob. Itatakwil ko ang matitirang buhay sa kanila at ipapapasakop sa kanilang mga kaaway. Gagawin ko ito dahil sa kanilang kasamaan mula pa nang iligtas ko ang kanilang mga ninuno sa kamay ng mga Ehipsyo. Bukod sa pangunguna sa Juda sa paggawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh, napakarami pang taong walang sala ang ipinapatay ni Manases at halos napuno ng dugo ang mga lansangan sa Jerusalem. Ang iba pang ginawa ni Manases pati ang kanyang kasamaan ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda.
Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa hardin ng kanyang palasyo, ang hardin ni Uza, ang anak niyang si Amon ang humalili sa kanya bilang hari. 22 taong gulang si Amon nang maging hari ng Juda at siya'y naghari sa Jerusalem sa loob ng 2 taon. Ang ina niya ay si Mesulemet na anak ni Harus, isang taga-Jotba. Katulad ng kanyang amang si Manases, ginawa rin ni Amon ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Tulad ng kanyang ama, naglingkod at sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan. Tinilikuran niya si Yahweh, ang Diyos ng kanyang mga ninuno, at sinuway ang mga utos nito. Ang mga tauhan niya mismo ang nagkaisang pumaslang sa kanya sa loob ng palasyo, ngunit ang mga ito ay pinatay naman ng mga taong bayan. Pagkatapos ginawa nilang hari si Josias na anak ni Amon. Ang iba pang ginawa ni Amon ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Inilibing si Amon sa halamanan ni Uza at ang anak niyang si Josias ay humalili sa kanya bilang hari. At ito po ang salita ng Diyos para sa araw na ito. Pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at amen.